Hi, good morning. So today, andito lang kami sa bahay kasi actually holiday dito ngayon sa Canada, Victoria Day, and yesterday pinagbigyan ko na yung mga bata, punta na kami sa playground. So today talagang papahinga lang kami kasi ako getting ready ako tomorrow dun sa bago kong trabaho. Actually, nag-first day na ako last week, last Wednesday, pero pumunta nga lang ako dun sa head office para kunin lang yung laptop and chinek lang namin kung magana nga yung mga access ko. And then after that, may mga pinatapos lang sa akin ng mga online trainings dito na sa bahay. So from Wednesday until Friday, work from home lang ako, and then yun nga, today Monday holiday, so tomorrow pa lang talaga ako magpa first day dun sa office. And yesterday nga, naka-receive ako ng comment kay Sir Mark Santos. Ito ang sabi niya sa akin: "Hi Sir Mike, sana po makagawa din po kayo ng vlog about sa mga naging work niyo dito sa Canada. Congrats and good luck po sa new work. God bless." Actually, matagal ko na rin talaga gustong gawin tong video na to, no? Pero yun nga, hindi nga lang ako nagkakaroon ng chance. And it's been a while na rin since yung last video ko. Kasi minsan nga, hindi ko na rin alam kung ano yung mga videos na pwede kong gawin. So, kung meron kayong mga suggestion, please feel free lang na rin ilagay sa comment section. So again, itong mga sasabihin ko is based on my own experience lang. So nung dumating na ako dito last August, hindi talaga ako masyado naghahanap ng trabaho kasi gusto nga mag-focus muna sa pag-aaral kasi yun nga, may hinahabol kami na grade para maging eligible kami na mag-take ng co-op. And so nung first term, medyo nag-focus lang tayo sa pag-aaral. Towards the end nung first term namin, sabi ko mukhang kaya naman. Kaya medyo naghanap na rin ako ng trabaho. Medyo natagalan din bago ako makahanap ng trabaho. Di ba yung iba sinasabi nila, pag pumunta ka dito sa Canada, mabilis naman makahanap ng trabaho basta hindi ka lang mapili. Alam ko naman na magsisimula rin ako somewhere, no? But of course, syempre gusto ko nga sana na magsimula ako sa banking industry. So nag-a-apply ako sa mga positions dun sa bangko. Nag-check ako dun sa mga website nila. Pero yun nga, medyo hindi nga ako pinalad. And meron ako isang kaklase, nagtatrabaho siya sa isang non-bank financial institution. So nirefer nga niya ako. So yun nga yung naging first job ko. Yun lang yung opportunity na meron ako, kaya ginrab ko na. So hindi na ako masyado nag-research about sa company, kung ano yung business nila. Basta alam ko lang na non-bank financial institution siya. So in-interview nga lang ako ng manager over the phone, no? And then nagkita lang kami once para i-fill out ko nga lahat ng mga kailangan kumpirmahan. Karoon lang ng background checking ng mga 1 week. Then after that, nagsimula na ako. Yung role ko doon is customer service. So para siyang teller sa bangko, pero hindi lang siya transaction processing. Part din ng trabaho namin is yung mag-cross-sell ng mga products. Yung una, nakikita ko, parang nagpo-process lang sila yung mga remittance ng mga Western Union pupunta sa iba't ibang bansa. Yung mga products nila, meron silang payday loans, salary loan, meron din silang check cashing. So during the training nga, doon ko na na-realize ko yung mga products nila. Doon sa matagal lang nanonood ng videos ko, nabanggit ko na before, and actually pinakita ko na kung saan ako nagtatrabaho before, pati yung specific branch. Marami rin naman silang competitors, maraming iba-ibang companies na same product, same business model. Pero yun nga, medyo hindi nga ako nagtagal doon sa company na yon, siguro mga less than 1 month lang. Kasi doon nga sa duration ng training namin, doon ko na-realize na parang hindi siya para sa akin. Nabanggit ko nga doon sa dating video ko, so nasasabi ko nga na siguro kanya-kanya lang yan, siguro yung trabaho lang na yon na hindi para sa akin, yung trabaho na yon hindi lang align sa personality ko. Kaya ako rin nasabi na siguro hindi para sa akin kasi yun nga, yung company deals with yung mga loans nga, and during the training nga, tsaka ko lang nalaman na yung personal loans nila, umaabot siya mga around 48% interest per annum. So doon ko nga lang din nalaman sa trabaho na yon kung ano yung payday loan. So apparently para siyang 14-day loan lang. Karamihan kasi dito, ang aswelduhan dito is bi-weekly, so every 2 weeks. Ang charge nila is $15 per 100 na uutangin mo sa kanila. So it's like around 1% per day yung interest rate nila. Parang for me kasi medyo nalalakihan ako dun sa interest, no? And during that time, nag-start nga ako dun sometime around early December ata. And yun yung mga panahon na marami nagpapadala ng pera from dito sa Canada papunta sa pamilya nila. And training sa akin, actually magaling siya mag-cross-sell. And every time nga namin nagpapadala using Western Union papunta sa, let's say, sa Pilipinas, lagi niyang inaalok, gusto mo ba na magpadala pa na mas maraming pera sa pamilya mo? Nagpapautang kami dito para konsensya lang ako every time na mag-offer ako ng produkto ng kumpanya na yon kasi alam ko na malaking interest. And yung sweldo nga doon, kasi that was 2022, yung starting salary ko doon is $7.50 per hour. During that time, ang minimum wage pa lang is $15.50, so $2 more than the minimum wage. Nung in-offer nga sa akin yung trabaho na yon, medyo na-excite din ako kasi syempre
syempre parang ina-expect ko na magsa-start ako as minimum wage, kaya ginrab ko na. Another factor kaya rin ako umalis doon kasi during that time, winter siya, and yun nga, wala naman akong sasakyan. Yung travel time ko kasi from doon sa bahay papunta sa trabaho, siguro more or less 1 oras siya. Tapos nagkaroon pa atong winter storm for 2 consecutive days. Close ata kami ng 9. Tapos syempre, yun nga, magta-travel pa ako pa uwi, siguro mga around 2 oras kasi kapag winter, mas matagal yung travel time kasi yun nga, nag-iingat yung mga drivers dahil madulas yung kalye. And then syempre, kakain ka pa, maliligo ka pa. So nakakatulog na ako around 12 a.m. And then the following day, ako naman yung opening. And during that time nga, parang feeling ko magkakasakit na ako. Kaya nagpaalam na ako dun sa manager. I think na hindi para sa akin itong trabaho na to. And isa pa nga na-realize ko dun sa trabaho na yun, no? Unlike dito sa Pilipinas, customer is always right. Pagdating dito sa Canada, parang hindi ata ganun. Bago nga ako umalis dun sa kumpanya, yung nagtitrain sa akin, parang nakipagsigawan pa siya dun sa kliyente. Kasi yun nga, again, iba-iba nga yung background dito. Yung iba, kung ano yung hingin mo, kung ano yung mga requirements sa pagkuha ng loan, bibigay nila. Pero may mga iba naman, every time talaga i-challenge kung ano yung mga hinihingi mo. And dun sa mga nandito na nga sa Canada na, so alam naman natin na yung phone number natin, ka-attach sa atin. So every time pagpupunta ka ng bangko, pag gusto i-access yung account mo, minsan tinatanong na lang, ano ba yung phone number mo? So same goes dun sa pinagtrabahoan ko before. Kapag hihiram ka ng pera, kukunin lang nila yung phone number mo, ilalagay sa system, tapos lalabas na doon kung qualified ka or not. Hingi sa'yo yung phone number mo, binigay mo, syempre i-validate nila yon kung totoo ba na sa'yo. Tapos sa try nila tawagan, then papakita mo kung talagang sa'yo yung phone number, kung nagre-ring ba yung phone. Yung particular na kliyente na yon, ayaw niya ipakita na nagre-ring yung phone niya. Ayaw i-approve nung nagtitrain sa akin yung loan niya kasi yun nga yung one of the requirements. Diyan nagtaasan sila ng boses, nagsigawan sila, but at the end of the day, syempre hindi rin naman ibibigay sa kanya yung loan kung hindi niya ipapakita. So madalit sabi, binigay din naman niya. Kasi yun yung first work experience ko. Siguro yun one of the things na nanibago talaga ako dito sa Canada. Kasi during that time, that was around November or December na ata. Pero as early as September, I think, kasi in one of the videos nga na ginawa ko during that time, nabanggit ko nga, naghahanap ako ng trabaho. And one of my subscribers turned friend na nga dito sa Canada na pwede nga raw niya ako matulungan na makahanap ng trabaho. So actually, yun nga yung naging second job ko. Kung una nga kami nag-usap, that was around September, October na nga of 2022. Pero nag-materialize yung ina-offer niya sa akin ng trabaho mga sometime around February na of 2023. So siguro mga 3 months or 4 months in the making din bago nangyari. Pero ang kagandahan nga nun, kasi during that time, pumunta nga si Jamie dito noong December para bisitahin lang ako. So at least nagkaroon ako ng oras para sa kanya kasi during that time, kung meron akong trabaho noong December, although nandito nga siya, pero hindi ko siya masasabahan kasi kailangan pumasok sa trabaho. So nung mid-January, umuwi na nga si Jamie sa Pilipinas. So ako na lang uli dito mag-isa. And good thing naman, noong February, doon ako nag-start doon sa pangalawang trabaho ko. So yung second work ko naman, nagtrabaho ko para sa isang logistics company. So permanent full-time din yon. So yun din yung reason kaya nakapag-apply ako ng OHIP dito. Ang trabaho ko naman doon is data entry, work from home siya. Siguro 3 beses lang ako nakatungtong doon sa opisina namin na yun. Una, yung first day ko, which is yun nga, kinuha ko lang yung laptop. Lahat ng trainings namin, ginawa lang online kasi yun nga, trabaho ko naman is data entry. Wala naman masyadong complicated supposed to be dun sa trabaho na yun. So basically, yung work ko, tinatranslate ko lang yung mga documents and in-input ko lang siya dun sa system ng company. Actually, okay naman yung company na yun kasi yun nga, full-time work siya. Then nakapag-apply ako ng OHIP. Meron din siyang health insurance. So nung una, parang okay naman siya. Natapos ko naman siya on time. Pero ang downside lang nga lang niya, since work from home siya, wala ka masyadong human interaction. So that was the time din na dumating dito si Jason sometime around March. So almost every other day, no, nagyaya ngayon si Jason na kumain kami sa labas. And ako naman, since nabanggit ko nga before, nung wala pa nga yung pamilya ko rito, ako pala mag-isa, parang more than enough naman yung kinikita ko dun sa full-time work na yun. Kasi ang expenses ko lang naman would be yung phone line ko, yung rent ko, and then yung pagkain ko. Actually, di ba nabanggit ko nga before na nakaka-save pa nga ako ng $1,000 per month. So kaya every time na niyaya ako na Jason during that time, pumapayag ako kasi yun na lang talaga yung time ko para magkaroon ng human interaction. So usually, work hours ko doon is from 10 a.m. to 6 p.m. So after 6,
Yun nga, maglalakad na ako papuntang Heartland. Kasi yun nga, parang 30 minutes walk lang siya dun sa dating tinitirahan ko. So magkikita kami ng mga around 6:30, tapos magdi-dinner kami, tapos magkakwentuhan lang sandali. Pero yun nga, pagtagal-tagal, siguro mga around after 2 months, biglang tinawagan ako ng manager ko na sabi niya, Michael, may ituturo sa iyo yung isang kasamahan namin para just in case na umabsent siya, ikaw yung pwede mag-cover sa kanya. Then tinawagan ulit ako ng manager ko, sabi sa akin na temporarily, sa'yo na lang muna yan para at least masanay ka kung paano gawin, which okay lang din naman sa akin. So parang 3 beses nangyari yun, no, na from yung sa original ko lang na work, biglang 3 trabaho yung tinransfer sa akin na initially ang sinasabi niya sa akin para lang alam ko pero hindi niya na tinanggal sa akin. Siguro yun na rin yung nag-contribute kaya na-diagnose ako ng carpal tunnel syndrome. And at first nga, no, pinag-iisipan ko na magkukwit ba ako sa trabaho na to or itutuloy ko kasi yun nga, parang sayang naman dahil admittedly, alam ko na naman during that time na medyo mahirap makahanap ng trabaho. Pero may mga kaibigan nga ako na nagkaroon na ng carpal tunnel syndrome before and depending nga daw kung gaano kagrabe, may mga kakilala ko na inoperahan. So during that time, mas pinili ko na lang yung health ko kasi what if nga naman kung operahan ako dito sa Canada tapos wala naman akong kamag-anak, wala naman pwedeng mag-alaga sa akin dito. So sabi ko baka hindi worth it na i-risk ko na ipagpatuloy pa nga yung trabaho. Kaya nag-resign na lang ako from the company. So yun nga, nabanggit ko nga, thrice lang ako nakatungtong doon sa opisina namin. First is yung first day ko. Second is yung nagkaroon kami ng town hall. And yung third is yung sinakuli ko nga lahat ng mga gamit. So for a data entry position, ang naging sweldo ko naman during that time is 40,000 annual. So hindi ako per hour doon, salary siya. Pero kung i-convert mo siya per hour, kasi ang computation ko lang naman is kung how much yung salary mo divided by 52 weeks and divided by 37.5. So more or less nasa around $20 per hour siya. So yun, nung nag-resign ako, actually matagal ko nag-rekwento kay Jason nga dahil siya lang naman yung nakakausap ko during that time. Sabi ko, Jason, parang magre-resign na ako, baka may alam ka na ibang pwedeng pasukan. And then sabi nga niya sa akin, meron siyang alam, yun nga, doon na nga pumasok yung Crumble. Kasi during that time, magbubukas pa lang siya, so ang i-hire ata nila is between 80 to 100. Nag-submit lang ako ng resume via email and then the following day, I think, kinontak na ako ng manager and then nag-set lang ng date for interview. And on the spot ng interview, parang hinire na ako. Pero siguro mga after 2 weeks pa bago nag-grand opening. And yun nga, nung nag-opening nga yung Crumble, parang sobrang daming tao, yung pila everyday. Pero nag-die down din yung hype after siguro mga 3 months. Yun yung time na medyo nag-struggle din kami, no? Kasi after nga nung hype, wala na masyadong benta. And let's say meron kang 8 hours na shift, biglang in the middle, after 4 hours, sasabihin sa'yo na, pwede ka nang umuwi dahil wala masyadong kailangan gawin, dahil wala nga benta. Even before, nagtatrabaho pa ako doon, naghahanap-hanap din talaga ako sa iba dahil yun nga, naghahanap ako ng something na mas stable. So prior nga dito sa bagong trabaho ko, no, naka-4 din na trabaho ko. So yung pang-4 ko nga is na nahanap ko naman siya sometime around October. Kasi yun nga yung mga panahon na naghahanap nga ako ng full-time work din na pwede kong gawing co-op. After 300 applications ka na sinend ko sa Indeed, no, so finally may tumawag nga sa akin. Yung position niya is office administrator para sa isang hotel dito rin sa Mississauga. So medyo natuwa nga ako during that time, no, kasi after how many months na paghahanap ko ng trabaho, during that time kasi December yung deadline namin para makahanap ng co-op. Ang sweldo ko naman for that position is I think parang 17.33 per hour, although full-time work siya pero per hour siya, hindi siya salary. Yung in-applyan ko is office administrator pero nung first day ako doon, ang trabaho ko is naging front desk ako ng hotel. Parang medyo nagulat lang ako kasi hindi yun yung na-expect ko. So hindi ko nga masabi na tinrain ako doon, no? Kasi para bang nangyari doon is sink or swim na ako. Pakinggan ko lang daw sila kung paano sila sumugat ng tawag and paano sila mag-handle ng customer complaints. So wala talaga siyang formal training. Pero siguro after 2 weeks medyo nagamay ko na yung trabaho, alam ko na yung gagawin ko. Pero again, merong part ng trabaho na hindi na naman align sa personality ko. And this time around, hindi siya align sa values ko. Yung part nga ng trabaho na ayoko, no? Una, kailangan ko magsinungaling doon sa mga kliyente. Kasi may mga rooms nga na alam namin na may sira na hindi naman inaayos. Kahit na i-report mo pa siya sa management, kailangan mo na lang talaga magpalusot every time na i-report namin sa management. Pero 2 weeks ago, alam na naman namin na sira yung aircon, yung heater, or yung shower. Pero every time, in-offer pa rin namin sa ibang customers. So, ikaw na lang talaga ang mag-iisip kung paano mo lulusutan yung sitwasyon. Kasi minsan nakakaawa rin. May mga kliyente na galit, pero wala ka naman magawa. Minsan nahanapin yung manager. Pero ang instruction sa'yo, sabihin mo, walang manager. So, ikaw na lang talaga yung may ipit.
And yung second reason nga, no, kaya inayon ko yung trabaho na yon kasi may mga illegal activities na nagaganap doon. Pero sabi naman ng mga katrabaho ko na kahit saang hotel daw ako pumasok, normal lang daw yun. So yun nga, meron silang mga tinatawag na VIP doon kasi yun yung mga babae na almost everyday na nagbubook ng mga rooms doon. And yun, mapapansin mo na lang na mayat maya may mga kalalakihan na madadating and tatanong nga kung saan yung room number na yon. Kaya alam nyo na kung ano yung nagaganap doon sa kwarto na yon. And kahit nasasabi nga ng mga katrabaho ko na normal lang daw yun, pero ayoko lang maging parte ng ganung gawain. Kaya after 1 month, nagpaalap na nga lang ako dun sa manager na dinahilan ko na nga lang na hindi na nga align yung ginagawa ko dun sa co-op requirement namin kasi originally nga, in-applyan ko nga is office administrator pero naging front desk nga ako. So good thing naman towards the end of November, kinausap ako ng isang manager doon na kung willing ba raw ako to take on leadership role dun sa Crumble. And sabi ko nga sa kanya na during that time, no, ang pinagdadasal ko lang is mabigyan ako ng oras kasi yun nga yung mga time na medyo mahina nga yung sales, so konti lang yung hours namin per week. And sabi ko, pero kung bibigyan mo ako ng leadership role, which mas mataas ng kaunti yung sweldo, pero yun nga, sa trabaho namin na yun, minimum wage siya. On top of that, meron pa ring tip, kaya medyo lumalaki yung take home namin bi-weekly. But like right now, after nga yung incident na naikwento ko nga the last time, hindi pa uli ako nakapagtrabaho sa Crumble dahil hindi pa nga bukas yung bagong branch na majority ng mga Pilipino doon nga nagpunta. Pero again, good thing nga na nahanap ko nga ulit yung bagong trabaho ko, which is yung full-time work. So yung binigay ko na lang na availability ko dun sa Crumble is every Saturday, but I'm not sure kung mabibigyan ako ng schedule given na limited nga lang yung availability na kaya kong ibigay. Medyo roller coaster ride nga yung mga nangyari sa akin dito when it comes dun sa mga trabaho, no. Nagsimula nga ako dun sa non-bank financial institution, and after that nakahanap nga ako ng work from home, pero eventually nagkaroon naman ako ng carpal tunnel syndrome. Blessed pa rin kasi after ng last day ko dun sa work ko na yun, the following day, na-hire nga ako sa Crumble, and then na-experience ko nga rin yung pagtatrabaho sa hotel. Ngayon ko lang na-realize, may mga bagay lang talaga na kailangan kong maranasan, kailangan kong mapagdaanan, kailangan kong malampasan. Kaya for those na nagbabalak ng pumunta rito, no, ako personal experience ko lang naman, hindi ganun kadali makahanap ng trabaho, especially kapag wala kang kakilala. Kasi out of dun sa mga lahat ng naging trabaho ko rito, lahat yon referral except for one, which is yung sa hotel lang. Kasi yung first nga, yun nga, nirefer nga ako ng kaklase ko. And yung second work ko nga, doon sa logistic company, nakapasok lang ako because of referral din ng isang subscriber natin na nagkaibigan na nga rin natin dito sa Canada. Yun yung third naman, yung sa Crumble, si Jason naman yung nag-refer sa akin doon. Kasi parang at first ata, nabaitan ata sa kanya yung isang manager doon. Pero may mga times nga before, no, iniisip ko, no, pagsisisihan ko ba yung mga decisions ko. Kasi yung sa logistics company nga, supposed to be okay na. Actually, di ba, nabanggit ko rin before sa video ko na yun, isa sa uli ko na lahat ng gamit ko, na may nakasabay ako sa bus na isang matanda. Kasi gamit ko nga yung bag na binigay nila sa akin, na nakalagay doon kung ano yung company name. Sabi nga niya, before, nandun siya nagtatrabaho, and maganda raw yung kumpanya na yon. And then sabi ko, actually, last day ko na ngayon, sasauli ko na yung gamit, dahil work from home ako, para pang nagtataka siya sa akin na, magre-resign ka, work from home ka na nga, tapos maganda naman yung company. Pero syempre, right now, on hindsight, hindi ako nagsisisi kasi hindi ko naman makikilala yung mga tao na nakilala ko sa Crumble kung hindi ako nag-resign doon sa trabaho na yun. Kasi sabi ko nga kanina na wala masyadong human interaction doon sa trabaho ko na yun kasi work from home nga. So from morning till afternoon, nagtatype lang ako. Siguro natutunan ko lang din dito, no, para makahanap ng trabaho dito sa Canada, kailangan mo talagang magkaroon ng network, kailangan mo talagang makakilala ng mga ibang tao na pwedeng tumulong sa'yo para makahanap ng trabaho. Kasi kung ikaw lang talaga yung gagalaw, like yung ginawa ko before, sa Indeed, sa LinkedIn, medyo malabo talaga na may mangyari. Dati nga sabi nga sa akin ni Jamie, ba't di ko raw subukan na mag-walk-in dahil siya, yun nga yung ginawa niya and naging successful nga siya. Pero out of the 5 or 6 banks na in-applyan niya, isa lang yung nag-respond sa kanya, pero good thing na nga lang, naging successful. Kasi sabi ko nga sa kanya, huwag pa rin siya mag-stop na maghanap ng ibang trabaho kasi permanent part-time lang siya. So minsan marami siyang oras, minsan kaunti. Siyempre naghahanap din kami ng something stable. So ngayon nga niya na-realize na hindi talaga ganun kadali maghanap ng trabaho. So even ngayon, nag-reach out pa rin ako sa mga kaibigan ko na just in case na meron din silang alam ng mga full-time position. So yun, wala na akong masabi sa mga nag-experience ko dito. So just in case may mga questions kayo na gusto nyo sagutin ko, ilagay nyo lang sa comment section.
So tomorrow nga yung first day ko sa office dun sa bago kong trabaho, no? So hindi ko alam kung pwede ako mag-video doon, but probably hindi. Siguro i-share ko na lang sa inyo next time kung ano yung nag-experience ko doon. Pero again, sobrang thankful ako. Kasi sabi ko nga kay Jamie na napakalaking change noon in terms of working environment. Naubusan na ako na sasabihin, so siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!